At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na diskusyon ang naganap sa Senado. Si Vice President Sara Duterte hinamon at pinahiya ang mga senador na sina Grace Poe at Risa Hontiveros kaugnay ng issue ng budget ng Office of the Vice President o OVP. Sa harap ng mga mambabatas, ipinakita ni VP Sara ang kanyang matinding saloobin sa mga akusasyon na may kinalaman sa kanyang mga proyekto at ang kontrobersyal na pag-aproba ng budget ng kanyang tanggapan. Ayon kay VP Sara, ang pagdududa at pagbabatikos ng ilang mga senador sa kanyang budget ay hindi lamang walang basehan, kundi isang malaking insulto para kay President Kuting ng Norte Jr. Isinalaysay ni VP Sara na sa kabila ng mga hakbangin upang mapabuti ang edukasyon at iba pang serbisyong publiko, tila hindi nirerespeto ang mga plano ng kanyang opisina. Tumukoy si Vice President Sara Duterte kay Senator Grace Poe na isang kilalang tagapagtanggol ng transparency at accountability sa gobyerno at Senator Risa Hontiveros na isa rin sa mga aktibong kritiko sa administrasyon. Ayon sa kanya, ang mga tanong ng mga senador ay nagpapakita lamang ng kakulangan sa pag-unawa sa mga layunin ng kanyang mga proyekto, partikular na sa mga programang makikinabang ang mga mamamayan tulad ng edukasyon at mga serbisyong pangkalusugan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi niya tinatanggap ang mga paratang ng mga OVP budget ay ginagamit para sa pansariling interes o kapakinabangan. Ipinuntupan niya na ang kanyang mga hakbang ay alinsunod sa layunin ng gobyerno upang maghatid ng serbisyong makikinabang ang bawat Pilipino at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Bagamat ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga layunin ng kanyang budget, nananatiling matatag ang posisyon ni Senator Poe at Hontiveros. Ayon sa kanila, mahalaga pa rin ang transparency at accountability at ang bawat sentimo ng pondo ng bayan ay kailangang maipaliwanag at magamit ng tama. Hindi aniya dapat pabayaan ang mga lehitimong tanong at alalahanin ng mga mamamayan tungkol sa tamang paggasta ng buwis. Ang tensyon sa pagitan ng OVP at ilang mambabatas ay patuloy na magiging mainit na usapin sa Senado. Ang mga susunod na araw ay tiyak na magdadala pa ng higit pang mga debate hinggil sa usapin ng pondo ng OVP at ang epekto nito sa mga proyekto ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Madaling madala kasi ang kanilang intellect hanggang doon lang . Sa ibang balita, Attorney Sal, mas mapapadali na ang budgeting sa NIA, National Irrigation Administration, kasunod po ng paglipat ng ahensya sa ilalim po ng OP, Office of the President, mula sa pagiging attached agency nito sa Agriculture Department. Si Creselyn Catarong sa detalye. Mayroon ng pagbabagong maaari raw na asahan sa mga proyekto at programang nakalatag sa ilalim ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ay matapos na ipag-utos ng Malacanang ang paglipat ng NIA sa Office of the President bilang isang attached agency. Ang NIA ay dating nasa ilalim ng Department of Agriculture. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, kabilang sa kapakinabangan ng pagsailalim ng NIA sa OP ay ang mapadali na raw ang dokumentasyon at pagpopondo sa kanilang ahensya. At sa aking experience, total, pag may problema rin naman ang ating ahensya, nire-refer din natin sa ating Pangulo sa Office ni Executive Secretary. So ngayon po ay mas mapapabilis na. Uulitin ko po, yung iba po kasi pag nasa OP ka from yung documentation up to budgeting, ay nakita ko po na mas streamline ang proseso. Ang nasabing hakbang ani Guillen ay magpapasimple raw sa proseso ng pag-aproba ng big ticket projects na sinasabing pakikinabangan umano ng mga magsasaka, irrigator maging ng publiko. Katulad po ng ating mga big ticket projects, ma'am, ay of course dati kasi maraming binadaanan yan. Like for example, itong big ticket projects natin pagpapasok sa NEDA, ay meron pang clearing house na dadaanan yan dito sa Department of Agriculture. Ngayon ay diretso na po ito. So makatipid po tayo ng mga
Usually, mga 2 to 3 months po yan ang matitipid natin. Dagdag pa rito, ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa water management at flood control projects ay magiging mas madali na raw sa ilalim ng OP. Sa ilalim ng Executive Order No. 69 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong 5 ng Setyembre, ibinalik bilang isang attached agency ng OP ang NIA for Policy and Program Coordination. Iniatas din ang reorganization ng NIA Board. Ibinahagi ni Guillen na dahil nasa ilalim na sila ng Office of the President, ang Chairman of the Board ay manggagaling din sa OP. Ang NIA Board ay binubuo ngayon ng isang kinatawan mula sa OP, NIA Administrator, mga kalihim ng DA, DPWH, National Economic and Development Authority o NEDA, at isang kinatawan mula sa pribadong sektor. Sa press statement ng DA, welcome kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglipat ng NIA sa Office of the President. Nakasaad din sa statement na iminungkahi ng ahensya ang isang budget na 512 billion pesos para sa 2025 kung saan malaking bulto ng pondo ay ilalaan sa irrigation projects ng NIA. Subalit hindi ito pinagbigyan ng Department of Budget and Management bagkus nasa 200.2 billion pesos lamang ang hiniling para sa DA base na rin sa 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Ako, Attorney Sal, malaking role ng NIA sa pagkontrol sa ating mga patubig, irigasyon at pagkontrol sa baha. Attorney. Ako, kalokohan sa akin yan. Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Madadali, maganda pag nasa Office of the President. Yung Department of Agriculture, tinawagan na nga ng mismong presidente ng 2 taon, may nangyari ba? Wala. O sige. O kayong umatol. Paano mo sasabihin? Mismong presidente na. Alaging Secretary of Agriculture. May nangyari ba? O di ba? Wala rin. So, in the end of the day, it all boils down, parang linyahan nyo ni Dr. Michael Batu. Presidente pa rin talaga ang bottom line ng lahat ng ito, Attorney. Ang bottom line dyan, kahit saang ahensya mo ikabit dyan, kung matitino ang nagpapatakbo dyan, matino ang lahat. Yun. Yes, sir. Sa ibang balita naman, nanawagan po ngayon ang Department of National Defense sa mga Pilipino na maging mapagmatsyag at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita. Ito kaugnay sa umunoy fake news na aalis na raw sa pwesto bilang Defense Secretary si Gibo Teodoro. Si Almar Forzuelo magbabalita. Itinanggi ng Department of National Defense or DND na hindi totoo na magbibitiw umano sa pwesto bilang kalihim ng nasabing ahensya si Secretary Gilbert Teodoro. Sa inilabas na pahayag ni DND spokesperson Arsenio Andulong, sinabi nito na walang katotohanan ng kumakalat na impormasyon. Nananawagan din si Andulong na tigilan ang pagpapakalat ng fake news. Anya, nakatutok umano ang kalihim sa mandato nito na palakasin ang ating bansa upang protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Sa huli, nananawagan si Andulong sa mga Pilipino na maging mapanuri sa mga ipinapakalat na mga balita dahil ang ibaan niya rito ay inililihis lang ang atensyon sa kung ano ang tunay na isyu ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Attorney Sal, ano po ang masasabi niyo doon sa mga balita? At ano po ang personal niyong pagkakakilala kay Secretary Teodoro ng Department of National Defense? Alam mo yung mga usapan, spekulasyon, chismis, rumors ng pagbibitiw ng isang miyembro ng kabinete. Kung minsan, merong basehan. Ibig sabihin, if there is smoke, there is fire. Maaaring yan ay mangyari, depende. Kasi ang isang miyembro ng kabinete, ang nakikita ko dyan sa takbo ng kasaysayan ng mga miyembro ng kabinete, pag nakikita nila, gaya ng panahon ng Marcos, nasirang Marcos, pag nakikita nila napaka-unpopular na ng isang administrasyon, isa-isang nawawala yan, isa-isang nagbibitiw. Kasi ayaw na nilang ma-identify. Ayaw nilang madamay sa pagbagsak ng isang administrasyon. Kaya, kasi among themselves, siyempre may mga nagkikwentuhan yan, pag sila-sila lang, na, ayoko na kasi ganito, ganyan, bibitiw na ako. Yung mga kwentong ganyan, yung pinagkwentuhan nila,
kung 2-3 lang sila, siyempre magkikwento rin yun sa iba. Yung iba naman ang pinagkwentuhan nila, ng balak nilang pagbibitiw, aabot din doon sa iba, kakalat. Kaya nagkakaroon ng pundasyon yung mga chismis na ganyan. Now, whether or not si Teodoro ay magre-resign, well, depende sa panahon at depende sa kanya. Kung sa tingin niya, nagiging unpopular na ang pamahalaan, hindi magtatagal yan dyan. Maraming mga rigodo na nangyari, Attorney Sale. Maraming may mga cabinet members rin na nag-resign. Do you think it's too early if you would compare it the same period of the Duterte government? Wala namang nag-resign nun. May mga tinanggal siguro, mga pinalitan sa Duterte time. Pero ngayon, may mga nag-resign yung iba, Attorney Sale. Hindi ko lang alam kung nag-resign sila o talagang tinanggal sila. Kasi depende. Baka tinanggal sila for corruption. Tinanggal sila dahil sa inefficiency. Tinanggal sila sa perceived incompetence. Hindi sigurado yun eh. Kasi marami din naman sa mga na-appoint na mga reputasyon ay hindi maganda. O kaya maraming napapalitan. Yung sa immigration, napalitan. Sa ERC naman, sinuspindi. Maraming mga kadahilanan eh. Pero ang bottom line dyan talaga, pag ang isang administrasyon ay nagiging unpopular, meron talaga mga miyembro ng kabinete na kusang umalis. O kagaya ni Pascual, matino yun ha? Matino yun, pero nag-resign. Of course, ang kanyang dahilan ay dahil gusto niyang bumalik sa private sector at sa kanyang pamilya. Pero for all we know, baka nakakatanggap siya ng feedback na nagiging unpopular ang kanyang administrasyon. Kaya ayaw niya nang masama. Kaya siya nagbitiw. Thank you, Attorney Sal. Samantala, balik po tayo sa issue ng Pogo. Na base sa paglalahad po ni Senator Win Gatchalian sa hearing sa Senado, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOK na ang boss of all bosses ng illegal na Pogo ay nagangalang si Wang Ziyang. Noong nakalis na ng Hong Kong papunta po sa Taiwan gamit po ang isang Cyprus passport. Pinaniniwala ang konektado si Wang sa mga ni-raid po ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga na sinalakay po noong unang bahagi ng taon matapos makatanggap ng mga report ang mga otoridad na ginagamit ang mga ito para sa human trafficking at iba pang mga illegal na aktibidad. Siya rin ang isa sa umunoy tumulong kay dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na makasibat po ng bansa. Ang tanong dito, Attorney Sal, ang ating mga kababayan, sa kabila po ng total ban ng Pogo sa Pilipinas, may habol pa ba ang Pilipinas sa masampahan ng mga kaukulang kaso ang mga individual na nakabase na ngayon sa ibang mga bansa at hindi mga Pilipino? Your thoughts on that, sir? Number one, di naman totoong natanggal ang Pogo, di ba? Sinasabi nila, binago lang ang pangalan. Number two, yung mga ididemanda nyo, kung wala na rito sa Pilipinas, malabo. Unless may extradition treaty at pagbigyan tayong ibalik dito. So, yan ang kalakaran. Samantala, Attorney, meron pong opisyal na pahayag ang Kingdom of Jesus Christ patungkol po sa mga kasinungalingang, mga issue ng human trafficking at mga abuso sa loob. Basahin ko lang po ang opisyal na pahayag ng KOJC. One of the cardinal rules in the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, which is the most important of all rules, is your freedom of choice or your freedom to choose. In exercising this rule, it means you cannot force or allow yourself to be forced to do anything against your own will, no matter what. So that means anything you do or anything that happens to you, may you be a missionary worker or kingdom member, is your own voluntary will or choice. So, all other rules and regulations in the Kingdom of Jesus Christ ministry emanate from this cardinal rule of all, are subordinate to this cardinal of all rules. In the Kingdom of Jesus Christ doctrine, your freedom of choice is the highest form of human rights exercise. And in the KOJC, we uphold this rule in everything we do as a corporate body or as an individual member. That's the reason why the Kingdom of Jesus Christ are the happiest in what they do believe to die for, as they were not forced to do anything against their will. Attorney, ano pong masasabi ninyo sa malinaw na pahayag po ng KOJC? Unang-una dapat yan binabasa mo
tapos itatranslate mo sa Pilipino para naiintindihan ng mga Pilipino yung napakahalagang mensahe ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa kanila, MJ, ano ba ang buod ng binasa mo sa Ingles? Ano ang gustong ipahayag ng KOJC? Oo, ang buod noon, Attorney Sal, wala pong pilitan sa KOJC. Lahat po ng mga nangyayari, ang aming pong pagpapasya ay bukal po sa aming kalooban, sang-ayon po sa lahat ng mga kondisyon at na lahat po ng mga pagtitiwala na binibigay po sa amin dito po sa loob ng KOJC. So walang human trafficking dahil nga hindi kami napipilitan. Kusang loob po ito, base po sa aming kalayaang pagpili. Yun po yung buod, Attorney Sal. To dispel and to disabuse the minds of sa lahat po ng mga accusers ng KOJC na may human trafficking para sa kanila dito po sa loob. Attorney. Alam po niyo yung human trafficking. Ngayon di ba, meron na naman daw silang mga piniprepara na demanda kay Pastor Apollo Kibuloy. Human trafficking daw, na abuso mga 12 taon na bata, pati raw yung mga magulang ay complicit, kasabwat sa ginagawang mga paglabag sa karapatan. Ito ang masasabi ko dyan. Tingnan nyo kung sino yung nagre-reklamo. Ang nagre-reklamo, mga dating miyembro, mga disgruntled, either mga tiniwalag or umalis dahil natatakot na silang matiwalag dahil sa mga kalokohan nila sa loob. Wala ko akong nakita na nagre-reklamo na nandyan sa loob at nagtatrabaho pa. Wala. O, paano kayo makapapaniwala? Ibig sabihin, itong mga ito, they have access to grind against the Pastor Kibuloy. Yan ang maliwanag yan. Kaya nga yung mga nag-file na naging pundasyon ng warrant of arrest, na-dismiss na nga yan sa prosecutor, opisina ng Davao, na binuhay lamang. Dahil naman kasi itong tinamaan ng magaling na Secretary of Justice noon, yung si Maynard Guevara, na ngayon ay Solicitor General na, inupuan naman. Hindi kagad inaksyonan, so natulog yung appeal ng nagreklamo kasi na-dismiss na nga. Kaya nung nagkaroon ng iskandalo, prakaso, ayun, karoon sila ng pagkakataong buhayin. Yun ho ang katotohanan niya. Yung dinimanda nila sa Amerika, yun ay galing din sa nagdispalko. Pinag-aral pa ni Pastor Kibuloy na maging abogado yung anak. Sino mong ginawa? Puro nga ho, itong mga ito na nagre-reklamo kay Pastor. Lahat yan ay nanggaling dyan sa loob at may mga atraso sa loob kaya wala na sila dyan. Hindi nila nasunod yung mga kabutihang asal, yung mga regulasyon na para sa kabutihan nila. Kung baga, naging mga self-interest lahat ang ginawa nila. Kaya may mga nagnakaw, may mga nagdispalko, may mga lumalabag sa batas ng moralidad, batas ng tao, batas ng Diyos. Yan ang katotohanan yan. Dalhan niyo ako na ngayon ay naririyan sa loob na nagtatrabaho, na matagal na nagtatrabaho at lumabas. Miyembro, ibig sabihin ng lumabas, magrireklamo na ito ho, ang nangyayari dito sa loob. Ako nandito sa ngayon. Wala ako nakikitang ganyan. Puro nga kagagawa ng mga disgruntled, mga galit sa KOJC, galit kay Pastor. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya yung mga bago na naman, kagagawan mo lahat yan. Ito naman mga pulis na ito. Kasama sila sa sabwatan ng paninira kay Pastor Kibuloy. Kasi nga, kahiyaan nung sinerve nilang warrant of arrest, ang paniniwala talaga nila sa sarili nila, kaugnay na rin sa politika, kailangan mapatupad at may pakita na si Pastor talaga ay may kasalanan. Creative yan. She can do without, as she said. Kaya, magaling. Magaling yung ginagawa ni Inday Sara. Kaya siya napapamahal sa taong bayan. Nakala na mga ito. Pag siniraan nila na siniraan si Inday Sara, tatanggapin ng taong bayan.
Ang problema sa mga yan, ang record nila, kung ikukumpara mo kay Inday Sara, walang-wala. Kaya itong magamang ito, napakaganda ng record. Kaya kahit anong itapon mo sa kanila, bumabalik ang basura sa kanila. Maganda rin pala, Attorney Sal, no, yung sinabi po ng Constitution. Basahin ko lang, Attorney Sal, and I quote, "There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He or she may be removed from office in the same manner as President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation." So parang based on this constitutional provision, Attorney Sal, Congress can extend to the Vice President the same treatment that they're giving to the President right now. Di ba? Yung paglusot ng hindi ko question yung kanilang pondo. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi, mali yun. Hindi ako naniniwala doon. Pag sinabi ng saligang batas na a public position in public is a public trust, kailangan accountable ka. Whether you're president or not, hindi ibig sabihin, porket presidente, vice-presidente ka, hindi susuriin ang budget mo. Kasi pera ng bayan yan. People are entitled to know how are you going to spend that. But, ito yung but doon. Yung Office of the President, kung mapapansin mo, nagpupunta rin sa budget hearing. Pinapadala yung Executive Secretary. Alter ego niya yan So, pinapaliwanag. Ang hindi maganda, yung aabusuhin mo. Sa akin, yung courtesy, hindi mahalaga sa akin yan. Ibig sabihin ng courtesy dyan, yung maging magalang ka. Pero it doesn't mean na hindi mo na susuriin. Kailangan talagang suriin. Pero ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Iprinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin, ano ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Kaya bumabalik sa kanila. Sa isang panayam ni Manong Ted Filon, nahirapang sumagot si Congresswoman Arlene Brosas nang matanong kung bakit hindi na dumadaan, Attorney Sal, sa committee deliberations, sa committee hearing, ang proposed budget ng House of Representatives. At nabanggit doon ni Brosas na yan daw ay bahagi ng long-standing tradition sa House of Representatives na tatalakayin na yon, hihimayin na yon sa plenary. Noong ini-invoke ni Congressman Marcoleta ang long-standing tradition ng House of Representatives sa paghimay sa pondo ng OVP, antay sila doon. Dapat ba, attorney, na tanong ni Manong Ted, dapat bang idaan Congresswoman Brosas sa committee deliberations? Hindi siya nakasagot ng diretsyo at napatamemet. Maganda daw ang question. Anong tingin mo doon, Attorney Sal, na pagpabor sa kanila, okay lang. Pag sa kalaban na, di natin gagamitin yung mga tradisyon natin na kasanayan dito sa Kamara. Tinagot ko na yan. Ilang beses ko na pinaliwanag yan. Yan tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, pusisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Saan nagpunta yung mga budget ninyo. O kaya dapat pantay-pantay lahat yan. Kaya lang, dahil nga politika at kontrolado nila ang Kamara de Representante, ganyan na nangyayari. Kaya nga hindi ba, palagi sinasabi ko, ayaw ko na ng Kongreso. Kailangan revolutionary government na lang tayo. Isang tao na lang ang nagmamando. Para kung meron mang anomalya, isang tao lang bibitayin natin. Meron mo kung 300 bibitayin natin, napakarami. At saka kung may anomalya, 300 mahigit din ang anomalya. Kung revolutionary government, isa lang. Kaya-kaya natin bitayin ng isang pangulo na hindi tutugon sa binigay na responsibilidad sa kanya ng saligang batas.
Si Maristel Andrada ay may tanong sa inyo, Attorney Sal. Sinasabi niya malaki raw ho ba? Kasi nababanggit po ninyo yung revolutionary government. Mag-a-appoint na lamang ng mga opisyal para gampanan po yung gap kung ma-abolish man ng Senado at Kamara. Malaki raw ba matitipid sa pamahalaan kung magkagayon man? Kasi di ba dumadaan, Attorney Sal, lahat ng pondo sa upper and lower chamber. Well, definitely kasi doon lang sa magkano ba nagagastos natin sa pag-create ng isang kongreso. Hindi ba bilyon-bilyon sa sweldo lang. Pero mo, you have to pay the salaries of 300 plus members of Congress plus 24 members of the Senate plus their stock. Di ba? Mga gamit nila. Bilyon-bilyon po yun. Pagkatapos, ang gagawin lang naman nila, magpapasa ng batas. Hindi naman nangyayari. Mas marami yung investigasyon, mas marami yung grandstanding, mas marami ang politika. O kaya yung iniisip kong revolutionary government, hindi ho yung tayo'y mag-aalsa laban sa pangkasalukuyang gobyerno. Hindi yun. Ang iniisip kong revolutionary government ay itinakda sa saligang batas. Papaguhin natin ang saligang batas at bibigyan natin ng power of the legislation yung mismong presidente. Parang panahon ng nasirang Marcos at saka ng nasirang Cory. Dalawa ang power nila nung sila mag-take over bilang presidente. Merong executive, meron pa legislative. Kaya mas maganda yun. Walang gastos, walang politika. At wala nang, kasi public knowledge naman, binanggit ni VP Sara, wala nang manghihingi ng kickback, Attorney Sal. Sa mga proyekto, isa pa yun. Walang i-kickback, wala nang kongreso eh. Naku po. Samantala, sa kabila po ng tensyon sa pagitan ng OVP at ng Kamara ay naniniwala po ang Senado na imposible magkaroon ng zero budget ang tanggapan ni Vice Presidente Sara Duterte sa 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng Kongreso, malabo raw itong mangyari. Si Troy Gomez sa detalye. Kami po ay we will... Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng